Inilabas ni Coach Tim Cone ang dahilan paano nila pinulbos ang TNT tropang 5G ni Coach Chot Reyes habang ginulpi naman sila ng Magnolia Hotshots. Humingi naman ang paumanhin si Greg Slaughter sa mga nagawa nitong pagkakamali sa PBA kasama si Al Francis Chua at ang rason bakit gusto niyang bumalik or makabalik sa PBA. Inihayag din ni Greg Sila. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated matapos pulbusin ng matigas na TNT tropang 5G sa score na 92-77. Ikinuwento ni Coach Tim Cone ang totoong rason bakit sila binokya ng Magnolia sa unang salang nila sa 50th season ng PBA habang tila punong-puno ng bala ang kanilang gatilyo laban sa karibal na TNT. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa huling laro namin sa Magnolia, hindi kami makasabay doon pero ngayong gabi maganda takbo namin sa lahat ng aspeto. Sa tingin ko malaking kaibahan yung break na nakuha namin. Kami ang pinakahuling team na nakabalik sa ensayo dahil sa mga aktibidad ng Gilas kaya sina Japet at Scotty pati na rin ang ilan sa aming coaching staff ay kasama si LA Tenores sa Mongolia para sa Gilas Pilipinas Youth. Binigyan namin sila ng karagdagang oras para magpahinga. Hindi pa buo yung team namin sa halos kabuuan ng aming paghahanda bago yung unang laro namin. So yun yung rason ni Coach Tim bakit sila madaling na-dispatcha ng Magnolia sa unang laban nila dito sa Philippine Cup kung saan kampiyon ng SMB. Kung titingnan natin mabuti, may possibility naman talaga na ganun mga ka-playoffs kasi nga maraming players nilang kasama sa hanay ng Gilas. Siyempre kasama na rin siya doon. Ibig sabihin hindi pa talaga sila nakakondisyon ng mga oras na yon sa laban ng Magnolia, di ba? Pero kagabi kasi, base na rin kay Coach Tim, buong-buo na sila dun eh. Kumamada lang naman ng double-double si Troy Rosario. Meron siyang 13 points at 13 rebounds. Tapos si Scotty na hindi nakakamada versus Magnolia, nagtala din siya ng 10 points at 9 rebounds. Hindi lang yan ha, andyan din si Japet Aguilar na kumamada ng 17 puntos. Si RJ Barrientos meron din siyang 14. Ang bigat ng difference, di ba? Si Scotty na scoreless sa laban ng Ginebra at Magnolia, kagabi halos double-double siya doon. At ang nakikita natin sikreto ni Coach Tim, pahinga. Break kasi 10 araw bago nila nakaharap ang TNT matapos ang bakbakan nila ng Magnolia noong October 5. Nagpagpag ng kalawang sabi nga nila at tingin natin na ipagpag nila ng mas maayos bago yung laban kagabi. First quarter pa lang kasi bumibira na kagad sila eh. Team effort naman yun actually, no? Hindi naman kinaya ng ilang players na binanggit natin. Pero grabe sila kagabi ha. 7 players ang kumamada ng double digit. Bukod sa double digit na kinamada ng 7 players, nagpasok din si Coach Tim ng 12 players sa bakbakan po na yun. And bukas, makakaharap naman nila yung Meralco. Again, dikit yung laban ha. Isang araw lang halos yung pahinga nila. Tapos niyan, sasagupain naman nilang kapatid na SMB. Dito makakapagpahinga ulit sila dahil gaganapin ng bakbakan sa October 26. Halos 7 na araw ang pahinga nila dyan. Samantala, humingi naman ng paumanhin ang big man na si Greg Slaughter sa nagawa nitong pagkakamali sa nakaraan, partikular kay Al Francis Chua na ayon sa kanya ay rason bakit siya nakapasok sa Barangay Ginebra. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Greg Sila sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Hinarap ko ang bagong yugto ng buhay ko nang may kababaang loob. Ang kababaang loob na kilalanin ang mga pagkakamaling nagawa ko dyan. At ang kababaang loob na humingi ng taus-pusong paumanhin para sa mga naging maling komunikasyon sa nakaraan na nakasakit sa isang samahang napakabuti sa akin. Isang samahang tumulong tuparin ang pangarap kong makapaglaro sa pangunahing liga ng Pilipinas. Gusto ko ring partikular na pasalamatan si Ginoong Al Francis Chua, ang taong naging daan para makapaglaro ako sa Ginebra at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Maraming salamat po sa inyo, sir. Alam niyo mga ka-playoffs, sinasabi sa awitin ni Gary V, ni Gary Valenciano, babalik ka rin. So sa ngayon po kasi parang wala pang malinaw na balita sa kanyang pagbabalik. Bagamat open book na yung kanyang hangarin na bumalik talaga dito sa PBA. Hawak kasi ng Northport na ngayon ay Titan Ultra karapatan sa kanya, di ba? At base sa lumabas na balita mga ka-playoffs, wala pang malinaw na kontrata siyang napipirmahan. Dati, ayon na rin sa lumabas na balita, humihingi daw siya ng 800,000 pesos kada buwan na sweldo. Bukod pa doon ang dagdag na allowance na umano ay hinihingi pa rin niya. Base rin sa report, kaya namang ibigay ng Titan. Pero hindi natin alam kung bakit hanggang ngayon wala pa rin malinaw na balita sa issue na yan. Sa pagpapakumbaba ni Greg Slaughter, maganda yun actually, no? At least may realization sa parte niya, di ba? Ang basa natin doon, sobrang nagpapasalamat talaga siya sa pagkakataon na nakapasok siya sa PBA at sa Barangay Ginebra. Ang laki kasi nang naitulong sa kanya noon. Yun ang nagbigay sa kanya ng Rookie of the Year Award, Best Player of the Conference Award, Championships, 4 ata kung di tayo nagkakamali, di ba? Kasama din sa first mythical team at second mythical team si Greg Slaughter.
Tapos, 5-time All-Star din siya, di ba? Obvious naman na may magandang nangyari sa kanya sa Barangay Ginebra o sa PBA sa kabuuan ng kanyang karera. Kaya siguro, ganun katindi ang pasasalamat niya kay Al Francis Chua sa RSA franchise. Sa patuloy na pahayag ni Greg Slaughter, ibinulgar niya ang isang rason bakit niya gustong makabalik sa liga. Detalye niya, punto por punto ang para sa kanya ay malaking rason bakit siya kailangang makabalik sa PBA. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Greg Slaughter sa report ni JR Isaga ng Rappler. Pangarap kong makabalik at pangarap ko rin na makita ng pamilya ko na ipinagmamalaki kong makapaglaro muli sa sariling bayan. Gusto kong mapanood ng asawa at mga anak ko na naglalaro ako ulit ng basketball sa PBA. Gusto kong maging proud ang 3 kong anak na babae sa kanilang tatay. Gusto kong lumaki sila na nakikita akong masaya at may dangal sa paglalaro sa PBA. Ang magkaroon ng amang naglalaro sa PBA ay pamana na gusto kong iwan para sa aking mga anak. Medyo emosyonal ang pahayag ni Greg Sila, di ba? Naiintindihan naman natin yun kasi iba yung pamilya eh. Kapag kasi pamilya yung involved, madali tayo maging emosyonal. By the way, mga ka-playoffs, tingin ko kay Greg Slaughter, desidido talaga siyang makabalik dito. At naniniwala tayo na malaking possibility na makabalik siya sa Titan Ultra na dating Northport, yung dating kupunan niya. Sila kasi may hawak ng karapatan kay Greg eh. So, maliban na lang siguro kung mag-decision sila na i-trade dahil sa mga hinihingi niya, baka posible hindi natin siya makita sa Titan Ultra. Pero kung magsistick sila doon, malamang doon pa rin siya mapunta. And nga pala, bukod sa pamilya, binigyan din ni Slaughter ang kaibahan ng paglalaro sa PBA. Sabi niya mga ka-playoffs, iba raw talaga ang Filipino fans. Film daw siya pero mas ramdam daw niya na isa siyang Pilipino kapag naglalaro siya dito sa PBA. Kung mabibigyan daw siya ulit ng pagkakataon na makapaglaro dito, gagawin daw niya ang lahat at ibibigay ang lahat para sa kanyang kupunan. Ito rin kasi tahanan niya eh. Ang PBA daw para sa kanya ay isang pamilya. So ayan mga ka-playoffs, malalaman natin anumang development sa kanya sa mga susunod na araw. Sa ngayon, walang malinaw kung nakapirma na siya ng kontrata sa Titan Ultra na dating Northport na kasalukuyang may hawak ng karapatan sa kanya. So guys, maraming salamat.